Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga senior citizen. Araw-araw milyon-milyong nakatatanda ang nagbubukas ng kanilang kabinet, kumukuha ng bote ng bitamina at nilulunok ito na may kasamang tubig sa pag-aakalang may ginagawa silang mabuti para sa kanilang kalusugan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pang-araw-araw na gawaing ito ay maaaring lihim na kumakalaban sa inyo? Ayon sa Journal of the American Medical Association, ang mga nakatatanda na umiinom ng maling uri ng vitamin supplements ay maaaring magkaroon ng 4% na mas mataas na panganib ng maagang pagkamatay. Uulitin ko po, 4%. Ngunit tila walang nagsasalita tungkol dito. Maaaring iniisip ninyo, paano naman magiging delikado ang isang bagay na nabibili lang sa botika at para pa mismo sa mga senior? Ang sagot po ay nasa pagbabago ng inyong katawan pagkatapos ng edad 65 mo. Ang inyong atay ay hindi na kasing husay mag-detox tulad ng dati. Ang inyong mga bato ay mas mabagal na sumala at ang inyong nervous system ay nagiging mas sensitibo sa anumang hindi pagkakapantay-pantay. Ang ilang bitamina na nakakatulong noong kayo ay nasa 40s o 50s ay maaaring maging mapanganib at nakalalason kapag kayo ay nasa huling bahagi na ng 60s o higit pa. At ang nakakatakot na bahagi, ang mga sintomas na dulot nito, pagkapagod, pagiging makalimutin o brain fog, pagkahilo sakit ng kasukasuan ay kamukhang-kamukha ng normal na pagtanda. Ngunit hindi po sila normal. Sila ay isang mabagal at tahimik na overload na pinipilit labanan ng inyong katawan. Kaya sa video na ito, hayaan ninyong gabayan ko kayo sa 4 na bitamina na dapat ninyong iwasan pagkatapos ng edad dahil maaari nilang unti-unting sinisira ang inyong kalusugan. Pagkatapos tatalakayin natin ang 4 na mahahalagang bitamina na dapat ninyo namang inumin, mga sustansyang maaaring magpalakas ng inyong puso, magpatalas ng isipan, at magpahaba ng inyong kalayaan. Magsimula tayo sa isa na mukhang simple madalas na pinupuri para sa kalusugan ng mata at resistensya, ngunit sa maling anyo at dosis ay maaaring tahimik na lasunin ang inyong sistema sa paglipas ng panahon. At ang pinakamasama, nagtatago ito sa karamihan ng multivitamins na para sa mga senior. Pag-usapan natin ang bitamina A. Bitamina A, ang dalawang muka ng isang bayani. Kapag iniisip ninyo ang bitamina A, malamang na pumapasok sa isip ninyo ang mas malinaw na paningin, makinis na balat o malakas na immune system. Matagal na itong ipininta bilang isang bayani sa mundo ng kalusugan at sa ilang paraan ito nga ay totoo. Ngunit pagkatapos ng edad 60 mo, nagbabago ang kwento. Ang bitamina A ay may dalawang anyo, ang beta-carotene na nakukuha ninyo sa mga pagkain tulad ng kamote at karot, at ang retinol na siyang pre-formed na bersyon na matatagpuan sa maraming supplement. At ang pangalawang uri na iyan, ang retinol, ang tahimik na nagdudulot ng problema sa mga senior. Nakikita ninyo, ang retinol po ay fat soluble. Ibig sabihin, sa halip na mailabas tulad ng sobrang bitamina C or B, ito ay nananatiling nakaimbak sa inyong atay at taba sa katawan. At habang tayo ay tumatanda,
bumabagal ang paggana ng ating atay. Kaya ang retinol na ininom ninyo ngayon ay maaaring nananatili pa rin sa loob ninyo pagkatapos ng ilang linggo o kahit buwan, tahimik na naiipon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas panunuyo ng balat, pagkahilo sakit ng kasukasuan, malabong paningin. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na ito ay dahil lang sa pagtanda. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay mga senyales ng chronic vitamin A toxicity. At ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng marami. Isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition ay nagsiwalat ng isang bagay na lubhang nakakabahala. Ang mga senior na may sobrang vitamin A intake ay may 25% mas mataas na panganib ng atrial fibrillation, isang irregular na tibok ng puso na makabuluhang nagpapataas ng panganib ng stroke. Ang koneksyon, mataas na dosis ng retinol na nagtatago sa pang-araw-araw na multivitamins at supplements. Naalala ko ang isang pasyente, si Aling Margarita, edad 68. Dumating siya sa akin na may pagkapagod, panghihina at kakaibang pananakit ng kasukasuan na hindi tumutugon sa gamutan. Normal ang lahat ng kanyang mga pagsusuri hanggang sa sinuri namin ang kanyang vitamin levels. Ang kanyang retinol ay sobrang taas. Umiinom pala siya ng senior multivitamin araw-araw, hindi alam na naglalaman ito ng mahigit 200 micrograms ng preformed na vitamina A. Matapos itong alisin at lumipat sa food-based beta-carotene, unti-unting gumaan ang kanyang mga sintomas. Narito ang mabuting balita: hindi ninyo kailangang talikuran ng tuluyan ang vitamina A. Kailangan nyo lang itong makuha mula sa tamang pinagmulan. Ang beta-carotene na matatagpuan sa mga natural na pagkain tulad ng spinach, kale, karot at itlog ay ligtas at self-regulating. Kino-convert lang ito ng inyong katawan sa vitamina A kapag kailangan, kaya halos imposible ang overdose. Kaya ano ang maaari ninyong gawin ngayon? Suriin ang inyong multivitamin. Hanapin ang anumang may label na retinol o retinol palmitate. Kung nandun ito, lalo na kung higit sa 700 micrograms kada araw para sa kababaihan o 900 para sa kalalakihan, maaaring oras na para itapon ang boteng iyan. Ang pinakaligtas na hakbang manatili sa tunay na pagkain. Hayaan ang inyong katawan na magpasya kung gaano karaming vitamina A ang kailangan nito at alisin ang pasanin ng pag-iimbak mula sa inyong bumabagal ng sistema. Iron bakal ang enerhiya na maaaring maging lason. Ngayon, dumako tayo sa isa pang sustansya na tila isang kaibigan, ngunit para sa mga nakatatanda ay maaaring tahimik na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala sa inyong mga organo. Pag-usapan natin ang iron o bakal. Ang bakal ay nasa multivitamins, energy tonics at kahit sa mga breakfast cereal. Para sa mga mas bata ito ay mahalaga. Ngunit pagkatapos ng edad 65, maaaring ito na mismo ang tahimik na sumisira sa inyong puso, utak at kasukasuan. Karamihan sa mga tao ay iniuugnay ang iron sa lakas. Totoo iyon. Tumutulong ang iron na gumawa ng red blood cells at labanan ang pagkapagod. Kaya madalas itong ginagamit para gamutin ang anemia. Ngunit dito nagbabago ang sitwasyon. Kapag lampas na kayo sa menopause o kung ikaw
ay isang lalaki na lampas na sa iyong kabataan, hindi na naglalabas ng iron ang inyong katawan tulad ng dati. Hindi na kayo nawawalan nito buwan-buwan o sa pamamagitan ng matinding ehersisyo. Ibig sabihin, ang iron na iniinom ninyo ay naiipon mabagal tahimik taon-taon. At hindi tulad ng ibang bitamina, hindi basta-basta mailalabas ng inyong katawan ang sobrang iron. Naiimbak ito sa atay puso at pancreas kung saan sa paglipas ng panahon ito ay nagiging nakalalason. Ibabahagi ko ang isang kwento. Si Mang Haroldo, edad 70, ay umiinom ng senior multivitamin na may iron sa loob ng mahigit 1 dekada. Wala siyang na-diagnose na anemia, walang kamakailang pagkawala ng dugo. Ngunit palagi siyang pagod, may naninigas na kasukasuan, at maagang pagiging makalimutin. Akala ng kanyang doktor ay pagtanda lang ito. Ngunit nang magsagawa kami ng ferritin test, ang kanyang iron levels ay mapanganib na mataas. Ano po ang problema sa sobrang iron? Nagdudulot ito ng oxidative stress, isang estado kung saan sinisira ng mga unstable molecules ang inyong mga cellular tissue at DNA. Pinapabilis nito ang pamamaga, pinapabigatan ang inyong atay at nakakaapekto pa sa utak. Iniugnay ng mga mananaliksik ang sobrang iron sa mas mataas na panganib ng Alzheimer's, sakit sa puso, at ilang uri ng kanser. Ang nakakatakot na bahagi, ang mga sintomas, ay hindi tiyak sakit ng kasukasuan, pagkapagod, pagiging makalimutin, marahil ay mabilis na tibok ng puso. At dahil karaniwan ang mga ito sa pagtanda, bihira itong maiugnay sa mga supplement. Maliban kung na-diagnose kayo na may mababang iron na kumpirmado ng mga lab test, malamang ay hindi ninyo kailangang mag-supplement nito. Ang inyong dieta ay malamang na nagbibigay na ng lahat ng kailangan ninyo. Ang pulang karne, beans, madahong gulay, at kahit ang mga butil na may iron ay naglalaman na ng higit sa sapat. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Una, suriin ang inyong multivitamin. Kung naglalaman ito ng iron at hindi naman kayo iron deficient, lumipat sa isang iron-free formula na idinisenyo para sa mga senior. Pangalawa, kausapin ang inyong doktor. Magtanong tungkol sa pagsusuri ng inyong serum ferritin at transferrin saturation. Ang mga simpleng blood test na ito ay maaaring magsiwalat kung masyadong mataas ang inyong iron stores, at kung mataas nga ang solusyon, ay maaaring kasing simple ng pagkain ng mas kaunting pulang karne at pag-iwas sa mga supplement na mayaman sa iron. Ang iron ay parang apoy. Kapag kailangan mo ito, pinapanatili kang mainit at masigla. Ngunit pagkatapos ng edad 65, kung hindi ka maingat, maaari nitong sunugin ng dahan-dahan ang iyong katawan mula sa loob. Calcium. Puso o susunod, pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwang sustansya na inirerekomenda para sa kalusugan ng buto. Ngunit para sa maraming senior, maaaring mas pinapatigas nito ang inyong mga ugat kaysa sa inyong mga buto. Pag-usapan natin ang calcium. Kung kayo ay higit sa 65, malaki ang tsansa na nasabihan na kayong uminom ng calcium. Marahil ay nabanggit ito ng isang doktor ilang taon na ang nakalipas. Marahil ay nakakita kayo ng isang ad na nangangako ng mas matibay na buto at mas kaunting bali.
Marahil ay kumuha pa kayo ng isang bote dahil tila ito ang ligtas na gawin. Ngunit narito ang tahimik na katotohanan: ang calcium, kapag ininom sa maling paraan, ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Magsimula tayo sa hindi alam ng karamihan. Ang calcium ay hindi naglalakbay ng mag-isa. Kailangan nito ng direksyon. Noong kayo ay mas bata pa, marami ang tumutulong sa inyong katawan na ipadala ang calcium kung saan ito nararapat sa inyong mga buto at ngipin. Ngunit habang tayo ay tumatanda, ang prosesong iyon ay nagiging hindi na gaanong episyente. At kung walang tamang suporta, ang calcium na iyon ay nagsisimulang manirahan sa lahat ng maling lugar. Sa halip na patibayin ang inyong kalansay, maaari itong madeposito sa mga malambot na tissue tulad ng inyong mga kasukasuan, bato o mas malala pa, sa inyong mga ugat. Minsan ay nakausap ko si Aling Elena, edad 70. Masipag siya, palaging iniinom ang kanyang calcium tuwing umaga, hindi kailanman lumiliban. Sinusubukan niyang protektahan ang kanyang mga buto. Ngunit nagkaroon din siya ng paninikip sa dibdib, paminsan-minsang sakit sa dibdib at mga issue sa panunaw. Hanggang sa isang scan ang nagpakita ng calcification sa kanyang mga ugat, na napagtanto namin na ang kanyang calcium ay hindi napupunta kung saan dapat. Binabarahan nito ang mga daanan ng kanyang puso. Ito ay hindi bihira. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang calcium supplements na iniinom ng walang kasamang pambalanse na sustansya tulad ng bitamina D3 at K2 ay maaaring magpataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Ang sobrang calcium ay hindi basta-basta nawawala. Kailangan nito ng lugar na mapupuntahan. Kung hindi ito maabsorb ng inyong mga buto, hahanap ito ng ibang destinasyon. Mas malala pa, maraming senior din ang umiinom ng mga gamot na pangharang sa asido para sa reflux na nagpapababa ng stomach acid. At kailangan ninyo ng stomach acid para maabsorb ng maayos ang calcium. Kaya hindi lang maaaring hindi epektibo ang inyong supplement, maaari pa itong mag-ambag sa paglobo ng tiyan constipation at mahinang pagsipsip ng iba pang mineral tulad ng zinc o magnesium. Kaya ano ang mas mabuting landas? Hindi ito tungkol sa pagtigil sa calcium. Ito ay tungkol sa pagkuha nito mula sa tamang pinagmulan. Ang mga madahong gulay tulad ng kale at bok choy almonds, chia seeds, sardinas na may buto, at yogurt ay pawang mayaman sa natural na calcium na madaling masipsip. Kinikilala ito ng inyong katawan, ginagamit ito at alam kung saan ito ipapadala. At kung kailangan ninyong uminom ng supplement, siguraduhin na ito ay kasama ng bitamina D3 at K2. Ang dalawang ito ay parang mga traffic controller na gumagabay sa calcium papunta sa inyong mga buto at inilalayo ito sa inyong mga ugat. Higit sa lahat, tandaan, ang mga buto ay hindi lang nangangailangan ng calcium. Kailangan nila ng balanse, lakas at paggalaw. Ang isang maikling paglalakad araw-araw o magaan na resistance exercises ay mas makakatulong sa kalusugan ng inyong buto kaysa sa anumang tableta. Kaya bago ninyo abutin ang high dose na calcium tablet na iyon, huminto muna. Tingnan ang inyong dieta, tingnan ang inyong pamumuhay, at tanungin ang inyong sarili. Tinutulungan ko ba ang aking mga buto o tahimik kong pinapabigatan ang aking puso? Bitamina
B6, ang sorpresang banta sa iyong nerbiyos. Ngayon dumako tayo sa isang bitamina na halos walang naghihinala. Isa itong water-soluble at di umano'y ligtas, ngunit sa mataas na dosis ay maaaring magdulot ng tunay at pangmatagalang pinsala sa inyong nervous system. Maaaring sorpresahin kayo nito. Ang vitamina B6 ay madalas na ibinebenta bilang energy vitamin. Matatagpuan ito sa multivitamins, energy drinks, nerve support formulas, at kahit sa mga pampatulog. Inirerekomenda ito ng mga doktor, sinasabi ng mga label na pinapalakas nito ang metabolismo at kalusugan ng utak. Ngunit para sa mga may edad na asinpapain ko pataas, ang sobrang vitamina B6 ay maaaring tahimik na sirain ang paggana ng inyong mga nerbiyos at maaaring hindi ninyo namamalayan na nangyayari ito. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Tomas, edad 67, isang retiradong inhinyero. Matalas ang isip aktibo, ngunit kamakailan lamang nagsimula siyang makapansin ng isang bagay na kakaiba, pamamanhid sa kanyang mga daliri, pangingilig sa kanyang mga paa, paminsan-minsang pakiramdam ng pagkapaso na nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Akala ng kanyang doktor ay maaaring ito ay maagang diabetic neuropathy, ngunit si Mang Tomas ay hindi diabetic. Ang meron siya ay isang pang-araw-araw na routine ng supplement na kinabibilangan ng 3 magkakaibang produkto, lahat ay may B6. At doon nagtatago ang tunay na problema. Nakikita ninyo, bagamat ang B6 ay water-soluble na nangangahulugang mailalabas ng katawan ang ilan sa sobra, hindi ito gumagana tulad ng ibang B vitamins. Kapag iniinom sa mataas na dosis, maaaring maipon ang B6 partikular sa inyong nerve tissue. At sa paglipas ng panahon, ang pagkaipon na iyon ay nagiging nakalalason. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pag-inom ng higit sa 50 mg kada araw na nakakagulat na madaling maabot kapag pinagsama-sama ang multivitamins at fortified foods ay maaaring mag-trigger ng neurotoxicity. Kasama sa mga sintomas, ang pamamanhid na susunog na mga paa, problema sa balanse, panghihina ng kalamnan, at kahit permanenteng pinsala sa nerbiyos. At narito ang mapanganib na bahagi. Madalas itong mali ang diagnosis bilang pagtanda, arthritis, o kahit paghina ng isip. Ngunit sa maraming kaso, ito ay isang maiiwasang nerve toxicity. Pagkatapos ng edad 60, nagiging mas sensitibo ang inyong katawan sa hindi pagkakapantay-pantay. Mas mabagal na nililinis ng inyong atay, ang sobra, mas mabagal na nag-aayos ang inyong mga nerbiyos, at mas maliit ang inyong margin for error. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Magsimula sa pagbabasa ng inyong mga label. Tingnan ang bawat supplement na iniinom ninyo at suriin ang dosis ng B6. Anumang higit sa 5 hanggang 10 mg kada araw para sa mga nakatatanda ay maaaring lumampas na sa limitasyon. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na intake ay halos 1.7 mg lamang para sa mga lalaki at 1.5 mg para sa mga babae. Madali ninyo itong makukuha mula sa pagkain chickpeas, pabo, tuna, saging, spinach, at fortified cereals ay lahat naglalaman ng ligtas at banayad na dami ng B6. At maliban kung ang inyong doktor ay nag-diagnose ng isang partikular na kakulangan,
sa pamamagitan ng lab testing, walang dahilan para uminom ng higit pa. Ang nervous system ng tao ay maselan lalo na sa pagtanda. At hindi tulad ng mga kalamnan o balat, ang pinsala sa nerbiyos ay mas mahirap baligtarin kapag ito ay nagsimula na. Kaya kung napapansin ninyo ang kakaibang pangingilig problema sa balanse o panghihina, huwag itong ipagsawalang bahala. Baka hindi lang ito katandaan. Baka ito ay sobrang dami ng isang bagay na akala ninyo ay nakakatulong. Ngayong napag-usapan na natin ang 4 na bitamina na maaaring tahimik na nakakasama sa inyo, oras na para magbago ng direksyon. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin ang 4 na pinakamahalagang sustansya na dapat ninyong simulang inumin araw-araw pagkatapos ng edad 60, mga sustansiyang hindi lang nagpapanatili ng kalusugan, kundi aktibong sumusuporta sa isang mas mahaba, mas malakas at mas malayang buhay. Huminga po tayo ng malalim. Ang susunod na bahagi ay iba. Ito ay tungkol sa pag-asa, suporta at higit sa lahat sa pagbibigay sa inyong tumatandang katawan ng tamang uri ng tulong. Dahil pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang inyong mga pangangailangang nutrisyon. Hindi na ninyo nasisipsip ang mga sustansya sa parehong paraan. Maaaring mas kaunti na ang inyong kinakain, mas mabagal ang panunaw o umiinom kayo ng mga gamot na nag-aalis ng mahahalagang bitamina at mineral nang hindi ninyo nalalaman. Kahit na kumakain kayo ng maayos, maaaring hindi na nakukuha ng inyong katawan ang dati nitong nakukuha. Dito pumapasok ang matalinong suplementasyon, hindi mas maraming tableta, hindi mas maraming marketing, kundi nakatarget na patunayan at naaangkop sa edad na suporta. Kaya ano nga ba ang dapat ninyong inumin? Tatalakayin natin ang 4 na partikular na sustansya na paulit-ulit na napatunayang tumutulong sa mga nakatatanda na manatiling matalas. Ang isip matatag, ang pangangatawan, balanse, ang emosyon, at biolohikal na mas bata. Hindi ito mga magic bullets, ngunit sila ay pundasyon. Kapag isinama sa tamang pagkain, paggalaw, at pangangalaga, lumilikha sila ng panloob na kapaligiran na kailangan ng inyong katawan para mag-ayos, lumago at umunlad hanggang sa inyong 70s, 80s o kahit 90s. Magsisimula tayo sa isang tahimik na mineral na madalas nakakaligtaan, ngunit kung wala ito ang inyong puso, utak at kalamnan, ay maaaring magsimulang humina. Pag-usapan natin ang magnesium. Magnesium, ang tahimik na tagapag-ayos. Kung may iisang sustansya lang akong idadagdag sa pang-araw-araw na routine ng bawat senior, maaaring ito ay magnesium. Hindi dahil ito ay uso, kundi dahil ito ay tahimik na mahalaga. Pinapagana nito ang mahigit 300 enzyme systems sa inyong katawan. Tumutulong itong i-regulate ang presyon ng dugo, asukal sa dugo, ritmo ng puso, pag-urong ng kalamnan, mga signal ng nerbiyos, at maging ang kalidad ng tulog. Ngunit nakakagulat, sa oras na umabot ang isang tao sa edad 60, ang kanilang magnesium levels ay madalas na kritikal na mababa at maaaring wala silang ideya kung bakit. Bakit ito nangyayari? Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang pagsipsip ng magnesium. Nagsisimulang maglabas ng mas marami nito ang inyong mga bato. At maraming karaniwang gamot
kabilang ang mga diuretics, gamot sa presyo ng dugo, at acid reducers, ay mas mabilis itong inilalabas. Idagdag pa riyan ang ating modernong dieta na mas mababa sa mga pagkaing mayaman sa magnesium dahil sa naubos na lupa at meron kayong perpektong sitwasyon para sa kakulangan. Naaalala ko si Aling Eiling Edna, edad 69. Nagrereklamo siya ng pulikat sa gabi, hirap sa pagtulog, banayad na pagkabalisa, at irregular na tibok ng puso na nagpaparamdam sa kanya ng hindi mapakali. Normal ang resulta ng kanyang heart test, okay ang kanyang asukal sa dugo, ngunit ang kanyang magnesium ay nasa low normal range, isang range na maaaring okay sa papel, ngunit hindi para sa mga pangangailangan ng isang nakatatanda. Nang magdagdag kami ng magnesium glycinate, isang banayad at madaling masipsip na anyo, nawala ang kanyang mga pulikat, bumuti ang kanyang pagtulog, kumalma ang kanyang resting heart rate, at bumalik ang kanyang pakiramdam ng kapayapaan. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magmukhang maraming bagay: pagkapagod, pagbabago ng mood, problema sa balanse, sakit ng ulo, paghahanap ng matatamis. Ngunit kapag ito ay naitama, madalas na pakiramdam ng mga tao ay tila bumalik sila sa pagkabata. Kaya paano kayo makakakuha ng sapat? Una, pag-usapan natin ang pagkain madahong gulay, abokado, buto ng kalabasa, almonds, black beans, at maging ang dark chocolate ay mahusay na mapagkukunan. Ngunit para sa maraming nakatatanda, ang dieta lamang ay maaaring hindi sapat, lalo na kung kayo ay umiinom ng gamot o may mga issue sa panunaw. Kaya naman madalas na makatuwiran ang isang magnesium supplement. Hanapin ang magnesium glycinate, magnesium citrate, o magnesium malate. Ang mga anyong ito ay mas bioavailable at mas maliit ang tsansang magdulot ng sakit ng tiyan kaysa sa mas murang bersyon tulad ng magnesium oxide. Ang perpektong dosis para sa mga senior ay karaniwang nasa 270 hanggang 400 ml bawat araw, depende sa inyong mga pangangailangan at dieta. Magsimula sa mababang dosis at dagdagan kung kinakailangan. Isang paalala pa, inumin ito sa gabi. Ang magnesium ay may epekto ng pagpapakalma at maaaring banayad na mapabuti ang inyong pagtulog kapag ininom 1 oras o 2 bago matulog. Sa madaling salita, ang magnesium ay hindi opsyonal. Ito ang manggagawa sa likod ng entablado na nagpapanatili sa inyong mga sistema na gumagana, balanse ang inyong mood, relax ang inyong mga kalamnan, at matatag ang inyong puso. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay banayad, abot kaya, at madaling idagdag sa inyong buhay ngayon. Bitamina D3, ang sikat ng araw na kailangan mo. Susunod, pag-usapan natin ang isang bitamina na teknikal na hindi isang bitamina kundi isang hormone. Isa na mas kaunti ng ginagawa ng inyong katawan habang kayo ay tumatanda, ngunit nakakaapekto sa inyong resistensya, haba ng buhay, enerhiya, at maging sa inyong mood. Oras na para pag-usapan ang bitamina D3. Kung naramdaman ninyo na mas pagod kayo tuwing tag-ulan, nahihirapan sa inyong balanse, o napansin ang isang nagtatagal na pakiramdam ng pagiging makalimutin o kalungkutan, hindi kayo nag-iisa. At maaaring hindi lang ito dahil sa panahon. Maaaring ito ay isang tahimik na kakulangan na nagsisimula sa inyong balat
at nagtatapos sa inyong mga buto-utak at immune system. Maraming tao pa rin ang tumatawag dito na bitamina, ngunit medyo nakalilito iyon. Ang D3 ay talagang isang hormone na ginagawa ng inyong katawan kapag ang inyong balat ay nalantad sa sikat ng araw. Ngunit narito ang problema: sa oras na kayo ay 67 o mas matanda, ang inyong balat ay nagiging hindi na gaanong episyente sa pag-convert ng sikat ng araw sa bitamina D. Idagdag pa ang sunscreen oras na ginugugol sa loob ng bahay, mahabang tag-ulan o limitasyon sa paggalaw, at maaaring kulang na kayo nang hindi ninyo namamalayan. At ang mga kahihinatnan, higit pa sa kalusugan ng buto. Ang bitamina D3 ay may direktang papel sa depensa ng immune system, lakas ng kalamnan, balanse paggana ng pag-iisip, kontrol sa pamamaga, at maging sa regulasyon ng mood. Kapag bumaba ng husto ang inyong D3 levels, mas madali kayong kapitan ng mga impeksyon, depresyon, pagkahulog bali, at maging ng mga malalang sakit tulad ng diabetes, cancer, at sakit sa puso. Isang malaking pag-aaral noong 2020 sa British Medical Journal ang natuklasan na ang mga senior na may mababang D3 ay may 50 mas mataas na panganib ng mga impeksyon sa respiratoryo at 30% mas malaking panganib ng pagkamatay mula sa lahat ng sanhi. Hindi iyan maliit na numero. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at pag-iral lamang. Ibabahagi ko ang kwento ni Aling Paulina, edad 72. Nahihirapan siyang maglakad ng diretso. Huminto na siya sa paglabas ng bahay, lalo na sa mas malamig na buwan. Bumaba ang kanyang enerhiya, dumilim ang kanyang mood. Nagsimula siyang makalimot sa maliliit na bagay. Nang sinuri namin ang kanyang vitamin D levels, ito ay nasa isang maliit na bahagi lamang ng kung saan dapat. Sinimulan namin ang araw-araw na D3 supplementation, 2,000 IU lang bawat araw na sinamahan ng malusog na taba para mapabuti ang pagsipsip. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang balanse, nagsimulang tumaas ang kanyang enerhiya at bumalik ang kanyang liwanag. Kaya gaano karami ang dapat ninyong inumin? Habang ang karaniwang rekomendasyon ay 600-800 IU bawat araw. Karamihan sa mga senior ay nangangailangan ng higit pa para maibalik at mapanatili ang malusog na blood levels, karaniwang 1,000 hanggang 2,000 IU araw-araw sa ilalim ng gabay ng doktor. Siguraduhin na ang inyong supplement ay nagsasabing Vitamina D3 cholecalciferol, hindi D2. Ito ay mas mahusay na nasisipsip at mas bioactive. At inumin ito kasama ng pagkain, lalo na ang mga pagkain na naglalaman ng taba, dahil ang D3 ay fat-soluble. Maaari ninyo ring pagsamahin ang D3 sa bitamina K na tumutulong na idirekta ang calcium sa inyong mga buto at palayo sa inyong mga ugat. Ang mababang D3 ay hindi gumagawa ng malakas na ingay. Dumarating ito ng tahimik, unti-unting sinisipsip ang inyong sigla. Ngunit kapag naibalik, maaari nitong alisin ang ulap sa isipan, palakasin ang inyong katawan, at patalasin ang inyong isip. Bitamina B12, ang susi sa alaala at lakas. Sa lahat ng mga sustansya na tahimik na nawawala sa pagtanda, ang bitamina B12 marahil ang pinakamapanganib na balewalain
at pinakamadaling makaligtaan. Ang B12 ay kritikal para sa inyong nervous system, paggawa ng red blood cell metabolismo ng enerhiya at paggana ng utak. Kung wala ito, ang inyong katawan ay nagsisimulang bumagal, banayad sa simula, pagkatapos ay tuloy-tuloy. At madalas ginagaya nito ang mga sintomas na napagkakamalan nating normal na pagtanda, pagkapagod, brain fog, pangingilig ng mga kamay o paa, pagbabago ng mood, mahinang balanse, pagiging makalimutin kahit na hindi matatag na paglalakad o madalas na pagkahulog. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi: maaari kayong kumakain ng lahat ng tamang pagkain, karne, gatas, itlog, at hindi pa rin nasisipsip ng maayos ang B12. Bakit? Pagkatapos ng edad 60 po, nagsisimulang gumawa ng mas kaunting hydrochloric acid ang inyong tiyan na kailangan para mapalaya ang B12 mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit na kumakain kayo ng maayos, maaaring hindi nakukuha ng inyong katawan ang kailangan nito. At kung umiinom kayo ng mga gamot tulad ng acid blockers, metformin o gamot sa presyo ng dugo, lalong lumalala ang problema. Naaalala ko si Mang Enrique, edad 71. Matalas pa rin siya, ngunit nagsimula siyang mapansin ang panginginig sa kanyang mga kamay, hirap sa pag-alala ng mga salita, at bahagyang pagkadapa habang naglalakad. Ang unang hinala ng kanyang doktor ay maagang Parkinson's o kahit mild cognitive impairment. Ngunit nang sinuri namin ang kanyang B12, ito ay mas mababa sa dapat na antas. Sa loob ng 2 buwan ng araw-araw na B12 supplementation, bumuti ang kanyang paglakad, luminaw ang kanyang isip at nawala ang pag-aalala. Ang mababang B12 ay maaaring maibalik, ngunit kung mahuhuli ng maaga, kung hahayaan ng matagal ang pinsala sa nerbiyos, ay maaaring maging permanente. Kaya gaano karami ang kailangan ninyo? Ang inirerekomendang dosis para sa mga nakatatanda ay 500 hanggang 1,000 micrograms bawat araw. Maaaring mataas pakinggan, ngunit ang B12 ay water-soluble, kaya inilalabas ng inyong katawan ang sobra ng ligtas. Hanapin ang methylcobalamin o cyanocobalamin na mga anyo na madaling masipsip sa ilalim ng dila o sa pamamagitan ng bituka. Kung hindi pa nasusuri ang inyong B12, kamakailan, sulit na tanungin ang inyong doktor. Ang isang simpleng blood test ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng paglalakad ng may kumpiyansa o pagtataka kung bakit palagi kayong nawawalan ng balanse. Ang B12 ay maaaring hindi sikat, ngunit para sa mga nakatatanda, madalas itong ang nawawalang piraso ng puzzle, ang tahimik na susi sa malinaw na pag-iisip, ligtas na paglalakad at malayang pamumuhay. Omega-3 fatty acids, ang proteksyon mula sa loob. Sa lahat ng sustansyang ating tinalakay, ngayon ang huling ito ay naiiba. Hindi lang dahil sa dami ng sistemang naaapektuhan nito, kundi dahil sa kung gaano kalalim nitong maaaring maapektuhan ang inyong kakayahang manatiling malaya, malinaw ang isip at konektado sa mga tao. At sandali na pinakamahalaga, pag-usapan natin ang omega-3 fatty acids, partikular ang EPA at DHA. Hindi lamang ito mga sustansya, sila ay mga structural components ng inyong utak, puso, mata, kasukasuan, at maging ng inyong mood. Ngunit mahigit 2/3 ng mga may edad
na 75 pataas ay kulang dito dahil lamang sa hindi tayo kumakain ng sapat na tamang uri ng isda at hindi tayo nagsusupplement ng matalino. Ang mga omega-3 ay malakas na ahente laban sa pamamaga. Tumutulong silang panatilihing flexible ang inyong mga daluyan ng dugo, bawasan ang paninigas ng kasukasuan, patatagin ang ritmo ng puso, pagbutihin ang memorya, at labanan pa ang depresyon. Sa madaling salita, tinutulungan kanilang hindi lang mabuhay ng mas matagal kundi manatiling ikaw ng mas matagal. Sa isang malaking pag-aaral sa Europa noong 2021 na sumubaybay sa mahigit 2,000 na matatanda, ang mga may mas mataas na antas ng EPA at DHA sa dugo ay may 36% na mas mababang panganib ng pagkamatay mula sa lahat ng sanhi. Hindi iyan maliit na istatistika. Naaalala ko si Aling Dolores, 73 taong gulang. Matalas pa rin siya, ngunit nararamdaman niyang mas mabagal na siya, mas makalimutin, mas masakit ang katawan, hindi na siya ang dati. Hindi siya makatulog ng maayos at madalas bumababa ang kanyang mood. Pagkatapos lamang ng isang buwan ng dekalidad na omega-3 supplementation, iniulat niya ang mas malinaw na pag-iisip, mas mahimbing na tulog, at mas madaling pagbangon sa umaga. At higit sa lahat, naramdaman niyang siya na ulit. Kaya saan kayo makakakuha ng omega-3? Sa isip mula sa matatabang isda sa malamig na tubig tulad ng salmon, sardinas o mackerel kahit 2 beses sa isang linggo. Ngunit sa katotohanan, para sa maraming senior, ang mga supplement ang pinakamahusay na paraan para makakuha ng sapat. Maghanap ng produkto na nagbibigay ng hindi bababa sa 1,000 mg ng pinagsamang EPA at DHA bawat araw. Siguraduhin ito ay nasubok para sa kadalisayan at walang heavy metals. Kung maaari, piliin ang triglyceride form na mas madaling masipsip. Inumin ito kasama ng pagkain, mas mabuti kung may kasamang taba. Kung kayo ay vegetarian o allergic sa isda, ang mga supplement na gawa sa algae-based DHA ay isang mahusay na alternatibo. Ang omega-3 ay hindi kumikilos na parang stimulant. Hindi ninyo ito mararamdaman kaagad. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinapalambot nila ang pamamaga, pinapatibay ang utak, pinoprotektahan ang inyong puso, at pinapatatag ang inyong mood. Sila ay hindi isang milagro, ngunit malapit na. Ang inyong mahalagang aral at hamon. Ngayon, huminto po tayo sandali. Kung kayo ay tumatango habang nakikinig, kung kahit isang bagay lang dito ang nagpahinto sa inyo at nagpaisip, kung gayon, sulit na tanungin, ano ang nasa loob ng inyong medicine cabinet ngayon? Hindi ninyo namamalayan. Umiinom ba kayo ng isang bagay na unti-unting kumakain sa inyong enerhiya, inyong memorya, inyong balanse? O binibigyan ninyo ba ang inyong katawan ng tunay nitong kailangan, banayad, angkop sa edad na suporta upang tulungan kayong mabuhay, hindi lang ng mas matagal, kundi ng mas mahusay? Dahil ang katotohanan po, pagkatapos ng edad 65, ang kalusugan ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng mas matalino. Hindi ito tungkol sa paglunok ng bawat usong supplement. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan.
At kapag pumili kayo ng matalino, kahit isang maliit na pagbabago ay makakatulong sa inyong gumising ng mas malinaw gumalaw, nang may mas kumpiyansa at maramdaman na kayo ay kayo ulit. Kaya narito ang aking banayad na hamon para sa inyo ngayon. Tingnan ang inyong supplement routine. Pag-isipan itong muli. Buuin itong muli ng may intensyon at kaalaman. At kung hindi kayo sigurado kung saan magsimula sa pagtatanong. Karapatan ninyong malaman kung ano ang nakakatulong at kung ano ang maaaring nakakasama. Kung ang video na ito ay nagbukas ng inyong mga mata o nagbigay sa inyo ng kaliwanagan, inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga karanasan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang din. Nagpapasalamat po ako sa oras na ibinigay ninyo sa akin. At sana nasaan man kayo, nararamdaman ninyong mas may kapangyarihan kayo, mas may kaalaman, at mas may kontrol sa inyong kalusugan. Hanggang sa susunod, manatiling malakas, manatiling mausisa, at alagaan ang inyong sarili sa paraang lagi ninyong inaalagaan ang iba.